Good morning po. Maganda po ba ang morning ng bawat isa? Amen. Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo, tapos sabihin nyo congratulations. Bakit congratulations? Kasi tama yung ginawa mong choice to be here para luwalhatiin, para sambahin ang Panginoon. Amen po ba? Kasi ang tao po, maraming choices. Paggising mo pa lang sa umaga, choice mo na kung magpe-pray ba ako o hindi, kakain ba ako o hindi. Sunday, magche-church ba ako o hindi, di ba? So, napagtagumpayan natin to. Kaya nandito tayo ngayon, nagpupuri tayo sa Panginoon. Kanina po, kasi kanina, nung habang kami po ay nagde-devotion, sabi ko, Lord, ito yung ano tawag dito? Confirmation. Yung kasing devotion namin kanina about spiritual warfare. Yung the mere fact na tayo po ay umaawit sa Panginoon, di ba? Ang mga Levites talagang nauuna po sa mga gyera yan. There's a warfare going on. So kung titingnan po natin yung picture, ano po napapansin ninyo dito sa picture? May gyera. Pupunta po sila sa gyera, lalaban sila sa gyera. At sino po yung nangunguna sa gyera? Usually yung hari po, yung leader, siya po yung nangunguna sa gyera. So yung pong natin ngayon is tayo po ay kukuha ngayon sa 2 Samuel. The book of 2 Samuel chronicles David's anointing and reign as King of Israel. Pag binasa po natin, yung pong buong 2 Samuel, nasa Old Testament po yun. Makikita po natin doon kung paano po simula pa na inanoint po si David hanggang siya po yung naghari sa Israel. David is remembered as the greatest king in Israel's history. So alam na natin kung tungkol saan to, tungkol sino yung hari na nakita natin kanina. So si David po yun. Because of David's faithfulness, the Lord blessed and honored David. Ang dami pong pinagtagumpayan na gyera ni David. At ang mga gyera naman hindi agad-agad, uy tara, punta tayo doon sa gyerahin natin. Hindi po ganon, di ba? Siyempre, before magkaroon ng gyera, pinagpaplanuhan yan. May mga strategy sila na ginagawa. Kung kaya, like yung mga nangyayari sa atin ngayon, yung panggigipit sa atin ng China, kung padalos-dalos yung ating gobyerno, marami pong mga problema na mangyayari. Diba? So, pinagpaplanuhan yan. Ngayon, dito po sa 2 Samuel 11, may tanong po ako sa inyo. Kasalanan po bang makakita ng babae o lalaki na naliligo? Nagkasala na ba tayo nun? Nakakita lang tayo ng naliligo. Yung sexy naman nun. Nakita mo, oy, macho naman nun naliligo na yon. Kasi ganyan Minsan kahit sa kalsada, yung mga construction worker, minsan nadadaan ako pagpapasok pa lang kami, mga nagliliguan sa kalsada, sa kalye. But siguro kasi nga wala sila siguro mga barracks or doon lang may So nagliliguan sila. So ang isang question po dito is kasalanan bang makakita ng babae o lalaki naliligo? So ito pong chapter 11 po ng 2 Samuel, dito po natin makikita yung pong very familiar tayo karamihan sa atin, na story po ni David at ni Bathsheba. Tama. Okay? So, himayin po natin kung ano po yung nangyari dito. So, pwede po ba tayong tumayo? Sabay-sabay po tayong basahin natin. Yung 2 Samuel 11, 1-2. Nang sumapit ang tagsibol, panahon na karaniwang nakikipagdigma ang mga hari, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel. Sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno, pinuksan nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Let us pray po.
Father God, we thank you. Salamat po sa umagang ito na muli mo po kaming pinagtipon-tipon. At salamat, Panginoon, sapagkat yung mga barriers na makakapaghinder para hindi kami sumamba sa'yo, para hindi kami magpunta sa church at unahin ka, ay napagtagumpayan po namin. Panginoon, sa mga oras pong ito, let your Holy Spirit move in this place. Kilusin mo po yung mga puso namin, yung mga isipan namin. By your word, Lord, ikaw po yung patuloy na magbabago sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Let your Holy Spirit, ikaw po ang manguna, ikaw po ang mangusap sa amin. Gamitin mo lang po ang iyong lingkod, Panginoon. Salamat po, and we're so excited na marinig po ang iyong salita. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Si Haring David po, simula pa lang po nung bata niya, napakagaling po nito. Napakahusay niya. Nung pagkabata po niya, siya ay isang, siya po ay isang pastol ng tupa. At hindi po pumapayag si David na meron siyang mga tupa na makukuha ng mga leon or oso. Talagang kakalabanin at kakalabanin niya yan. So, ganun po katindi si David. And even po nung medyo umiidad-idad na siya, talaga pong lagi silang nananalo sa gyera. Kaya nga po yung Haring Saul, nainggit sa kanya. Kasi masyado po yung kasikatan ni David. Minsan, galing sila sa isang gyera. Yun pong mga tao, lalo yung mga babae, siguro nag-aawitan sila, nagsasayawan sila, umaawit sila. Ano yung awit po ng mga tao? Si Saul, nakapatay siya ng 1,000. Si David, 10,000. So yung comparison na yon, masyadong nagpanting ng tenga ni Saul. Kung kaya itong si Haring Saul, gustong-gusto siyang patayin. Bakit naging tinik siya sa dibdib? But what we're pointing here is, madalas pong nananalo sa gyera si David. Napakahusay po niya. Yung pong battle, lagi po niyang pinagtatagumpayan. Pero, tingnan po natin itong 2 Samuel 11. Nang sumapit ang tagsibol. Tagsibol is spring, okay? Wala tayo kasi noon summer and lang tayo tag-ulan. So meron silang tagsibol. Panahon ng karaniwang nakikipagdigma ang mga hari. Bakit kaya hindi summer? Kasi pag summer sobrang init, no? Lalo desyerto. Or ba't hindi tag-ulan? Napakahirap sigurong tumakbo, napakahirap siguro pag basang-basa yung Siguro, naisip ko lang, siguro pag summer or pag tag-ulan, ceasefire. Walang nakikipaggera. Diba? Kasi hirap nun, may dala-dala kang may mga sakbat-sakbat ka na kung ano sa katawan mo, tapos umuulan, so ang hirap. So, sumapit ang tagsibol. So, every tagsibol po, yun daw yung kadalasang karaniwang nakikipagdigma ang mga hari. Surprisingly, dapat kasama siya dito Dahil siya yung king. Talagang lagi pag sumasama siya, lagi talagang nananalo Pero ano po nangyari? Pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel. Dapat kasama siya doon sa hukbo na yon. Sa pangunguna ni Joab, siguro parang siya parang siya ang general sa panahon natin ngayon. Pinuksa nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Kung bakit siya nagpaiwan, hindi natin alam. Tinatamad ba siya? Gusto niya mag-relax-relax? Or inaantok ba siya? Basta, ang main point is, nagpaiwan siya sa Jerusalem. Then isang hapon, tiningnan ko po ito sa Strong's Concordance, yung ginamit po na dito is Ereb, or sabi sunset. So, hindi siya hapon na sobrang maliwanag pa na 3:00, 4:00. So, hindi po. Parang setting. Usually, ano po ba yung sunset?
Takip silim ng mga 6, 7, no? Yung nag-aagawan po yung dilim at saka yung liwanag. So marahil ganun po. Pero, kagigising lang ni David. Umakyat siya doon sa bubungan ng palasyo. Nakikita naman po natin mga palasyo na meron parang malaking daanan sa taas. Siguro naglakad-lakad siya doon. Then, mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda raw ng babae. Iniisip ko tuloy, gaano kaya kalayo yung babae doon sa kinaroroonan ni David? Kasi kung masyadong malayo, paano niya makikita na napakaganda ng babae, di ba? Kung naman malapit lang yung kinaroroonan ng babae, hindi kaya namalaya ni Bathsheba na may nakatingin sa kanya. Di ba po? Okay. So, napakaganda raw ng babae. Battle against self. Yung title po natin kanina, di ba? War against self. So, may digmaan na nagaganap. Yung digmaan na to, against self. So ito po, nakita ni David si Bathsheba. Hindi natin alam kung alam ni Bathsheba na posibleng may dumungaw doon at naliligo siya. So reminder po sa atin, especially us. Reminder for Christian woman. Ito po ay reminder ni Pablo na isinulat sa 1 Timothy 2 verse 9. Women should adorn themselves in modern apparel with propriety and moderation. Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos, at kagalang-galang sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas na ginto at perlas. Oops! Teka, Sister Malu, huwag tayong maging legalistic. Bawal, marami tayong ipagbabawal sa church. Bawal ba tong ganitong damit? Bawal ba tong ganitong kasuotan? Pero wala po tayo, we're not being legalistic here. Ako, naniniwala po ako na pwede tayong sumunod sa uso. Hindi ko po alam kung gano'n din kayo. Ako, naniniwala po ako pwede tayong sumunod sa uso. But, lagi po nating tandaan itong reminder po ng Bible. Dapat, pakibasa po ng mga babae. Ang mga babae naman ay dapat maging okay. Dito tayo mahinhin, maayos, at kagalang-galang. So I guess sa akin lang po pwede tayong sumunod sa uso, pero let us check. Teka, may kahinhinan ba tong uso na to? Okay, pwede. Check. Maayos naman. Walang nakita sa akin na something na pag magkakasala yung ibang tao. Okay, check. Kagalang-galang. Hindi ako babastusin ng ibang tao na nadadaanan ko. Diba? Ako po kasi naniniwala ako na we must dress kung ano yung okasyon. Sige, magmo-malling ka, okay lang. Sige, mag-short ka dyan. Nasa mall ka eh. Pero please, pag nasa church tayo, reminder po siguro ito for each of us. And siguro po, kasi po reminder to sa mga Kristiyanong babae. Wala po akong pakialam doon sa ibang mga babae. Kahit ano suotin nila, kahit ano yung paglalagay nila sa sarili nila. Pero ito po, reminder po sa atin ni San Pablo. Madalas po may mga nakakadebate ko dito, kahit kami nung anak ko, nagdedebate kami dito madalas. Okay? Pero ito po, reminder lang po sa atin. I am not against sa uso. Actually, minsan sumusunod din ako sa uso, di ba? Pero siguro po ito'y pamantayan natin. Maging natin, guide natin dun po sa ating mga isusuot or ating mga gagawin sa pananamit. Reminder for Christian women. Bakit? Kasi may battle po ang bawat isa sa atin. Hindi lang po babae, hindi lang lalaki, lahat po tayo. Kita natin si David, sobrang galing, sobrang husay, na nanalo ang mga gyera niya. Pero, the strength of temptation versus the weakness of man. Gaano katindi
yung temptation, yung tukso. As compare dun sa kahinaan ng tao. Si David, napakalakas nito. Pero, ano nangyari? Gaano kataas, kalakas yung temptation, yung tukso? Okay. Una, ganito raw po nangyayari. Hindi ka naman agad natukso Hindi naman tayo agad nagkakasala Unang step. May steps pala para magkasala, para matukso. It arouse our senses. Okay, review po tayo nung tayo nag-aaral. Ano po ba ang ating mga senses? Sense of sight, sense of hearing, sense of taste, sense of smell, sense of touch, 'di ba? Yan po ang nagiging weapon, ginagamit para matukso tayo, ina-arouse. Masama ba yung mga senses natin? Ginawa ba ng Diyos na makasalanan, masama yung mata natin, o yung bibig natin, o yung tenga natin? Siyempre hindi. But then, nagagamit po ito para tuksuhin tayo. It arouses our senses. Paano? Halimbawa, sight. Katulad nung sample ni David, ano po yung senses na sa kanya? Mata. Nakita niya yung babae at sabi niya, napakaganda. Siguro napaka-sexy, ang kinis-kinis, ang puti-puti. So, na-arouse yung sense niya. Ang ginamit yung mata niya. Ano pa kadalasan? Lalo po yung mga kasama natin dito, mga matatanda, just like me. Sinabi ng bawal, yung matamis. Oy, nakakita ng ice cream, nakakita ng cake, nakakita ng kung ano. Ang sarap naman kasi, parang tinutukso. Bawal ang kolesterol, pero nakita sa TV, langhap sarap. Tapos dumaan sa SM, ang bango, inaaya ako, langhap sarap talaga. 'Di ba? Yung senses po natin, yun po kadalasan, yung una. Kumbaga first thing, doon po tayo nakikita. Then from there, nagkikrave po tayo. Ano pa? Smell. Hearing. Yung merong nagsabi lang sa'yo na parang, ang ganda mo. Kahit pala may girlfriend ka na, boyfriend ka na, or may asawa ka na, parang kinilig ka na, uy, siguro may crush sa akin to. Then later on, may crush nga pala talaga sa'yo. Nung niligawan ka, bumigay ka na. Diba? It arouses our senses. What else? Sa mga kabataan po, hindi natin sinasabi na masamang mag-boyfriend o mag-girlfriend. Pero teka, handa ka na bang mag-asawa? Sige, holding hands, hug, kiss. Pero kung hindi pa, teka, yan pong touch. Pwedeng holding hands muna, pwedeng hug, pwedeng kiss. But it could lead to something else. Diba? Kasi, it arouses our senses. Okay? So kanina may reminder po si Apostle Paul sa mga babaeng Kristiyano. Ngayon naman po, ito po ay reminder para sa mga lalaki. Akala nyo ba mga babae lang Siyempre, meron din sa mga lalaki. Meron po ba ditong katulad ni Joseph? Hindi po Joseph yan. Brother Joseph, ikaw ba sa sample natin? Okay. Reminder po for Christian men. Just like si Joseph, ito po si Joseph the Dreamer. Makikita po natin sa Genesis 39:6b. Si Jose matipuno at magandang lalaki. Magagandang lalaki kayo, alam ko. Pero itong si Jose, magandang lalaki at matipuno pa. 'Di ba? Dumating ang panahon na pinagnanasaan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, sipingan mo ko. Si David, nakita lang niya, naliligo. Etong asawa ni Potiphar, hindi natin alam kung ano nasuot na damit nito. At sinaaya na siya, sipingan mo ko. Diba? Nakita niyo po yung difference between them? Tumanggi si Jose at ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala.
at ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito maliban sa inyo na kanyang asawa. Diba? Hindi ko po magagawa yung kataksilan na yan at pagkakasala sa Diyos. Hindi pinansin ni Jose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. Kaya po ba nung mga Jose natin dito, yung ginawa po ni Jose? Or para po ba tayong si David? Ay, may brother Jose nga rin pala dito. May Joseph at may Jose. Kompleto tayo. Okay. So, sino po ang dapat idol? Idolatry. Sino po yung dapat natin ng mga kalalakihan? Si Jose o si David? In terms of temptation. Diba? Okay. Sabi po ni David, ang ganda, napakaganda. Man says, beautiful. God says, wag. Pangit yan. Pangit ang mangyayari sa'yo kapag nagpatukso ka. Man says, love. God says, lust. Mahal na mahal ko siya eh. Okay, ikaw na babae ka, nakabataan ka, dalaga ka, mahal mo eh. Mahal ka ba? O baka naman pinagnanasaan ka lang. Teka, magkaiba yun. Diba? Sabi, mahal ka, kung talagang mahal ka, igagalang ka niya. Diba? Otherwise, it must be lust. Diba? Man says, sexy. God says, uy, wag kang padala dyan, wag kang patukso, magkakasala ka. Diba? Man says, romantic. Yung minsan, kayong dalawa lang, pareho kayong mag-asawa, or yung isa may asawa, ikaw wala. Naiwan kayo sa isang room. Siguro, crush mo rin siya kahit... Ako naniniwala kasi ako na pwede naman tayong magandahan doon sa isang tao, di ba? Kahit naman maedad na tayo, di ba? Pero hanggang doon lang, don't get me wrong. Tapos may move na nangyari. May naging move. Nilapitan ka na. Tapos binubulong-bulungan ka niya. Uy, napaka-romantic naman ito, napaka-sweet naman ito. Yung asawa ko hindi ganito. Lagi na lang ako sinisinghalan. Lagi na lang ako pinagagalitan. Ito, napaka-romantic nito. Ang sweet niya. Pero sabi ng Diyos, sisira yan. Sisira ng relasyon. Sisira ng pamilya. Man says destiny. God says destruction. So, mag-isip-isip po tayo before we do something. Tingnan natin kung ano ba sa tingin ng Diyos, tama ba, Lord, itong gagawin ko? Diba? Okay. The strength of the temptation versus the weakness of man. Una, it arouses our senses. Pangalawa, it arouses our curiosity. Ano yung sabi sa verse 3? Nakita niya yung babae, di ba, na napakaganda. Tapos pagdating sa verse 3, ipinagtanong niya kung sino na yun. Na-curious na siya, sino ba yung magandang babae na yun na nakita ko doon nakatira? Sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ni Urias na isang Heteo. Ito po palang si Bathsheba ay apo nung isa sa official niya or high priest. Kilala niya. And si Urias na isang Heteo, kilala din niya dahil isa po ito sa mga kasama sa kanyang hukbo. Kilala pala niya eh. Na-curious. Pero, chance na sana niyang huminto eh. Teka lang, hindi kami talo. Kakilala ko pala itong mga kamag-anak nito, di ba? Chance to stop. At hindi lang yun, oops, teka, dapat doon pa lang sa senses na nakita niya napakaganda ng babae. Hindi dapat, di ba? Chance na niya talaga to stop. Ihinto ko na tong kahibangan na to. Di ba? Pero ano po yung nangyari? It aroused our senses. It aroused our curiosity. Minsan, meron pong mga bagay tayo na gustong-gustong makamit sa buhay natin. Pero minsan, parang imposible nating makamit. So minsan iniisip ng tao, by hook or by crook, kailangan makuha ko to. Diba? Minsan kahit na
nakawin niya or kung ano nang masama na yung gawin niya para makuha lang niya yung bagay na gustong-gusto niya. Di ba po, nangyayari to eh. Giving in to temptation. It arouses our senses, it arouses our curiosity, then we give in to temptation. Sa verse 4, ano po yung nakita natin sa verse 4? Ipinakuha niya si Bathsheba na nooy katatapos pa lamang ng kanyang paglilinis. Ayon sa tuntunin para sa mga babaeng nireregla, sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Nag-give in. Talagang pinagplanuhan niya. 'Di ba? Pinagtanong niya, tapos ngayon, ipinakuha na niya. Then, ano po yung nangyari doon? Kasunod, pag binasa pa po natin pababa yung 2 Samuel chapter 11 na to, makikita po natin na kinausap niya si Urias. Sabi niya kay Urias, Urias, umuwi ka na sa inyo. Doon ka naman pahinga sa bahay ninyo. Pero, for some reason, hindi po umuwi si Urias. Bakit niya pinauuwi? Kasi natatakot siguro siya na baka mabuntis si Bathsheba. At least, umuwi yung asawa, kaya nagbuntis. Kumbaga, hindi siya maano. Pero hindi po nangyari. Hindi po sumunod sa kanya si Urias. Bakit? Kasi po itong si Urias, masyado pong ano dun sa kanyang trabaho. Sabi niya, hindi, kailangan po ako kasi dito eh. So, ano po yung nangyari dito? Ipinasama po niya sa isang malaking gera si Urias. Sabi niya, ilagay niyo si Urias sa harap pa. Siguradong mamamatay si Urias. Tapos, yun nga po yung nangyari. Namatay nga po si Urias. Then later, pinakuha na po na talaga si Bathsheba at ginawa na po talaga niyang asawa. So ano po yung mga consequences of his action? Marami pong consequence yung mga action na to ni David. May alam po ba kayo? Unang-una, nagkaanak nga po sila ni Bathsheba, di ba? Pero yung anak po nila ay namatay. Hindi naman po si Solomon yung panganay nila ni Bathsheba eh. Then later on sa buhay po niya, nagkaroon po siya ng anak na babae na hinalay or ni-rape ng kapatid. Then, ano po nangyari? Yung isang anak naman niya, pinatay yung half-brother niya na gumahasa sa kapatid niya. Nagets niyo po? Yun po yung mga consequence. Though the Lord loves David, sabi nga si David daw po ay man after God's own heart. Mahal na mahal ng Diyos si David, pero hindi po siya kinonsinti ng Diyos. Mali. So ano po nakita natin dito? The strength of temptation. Gaano po kalakas yung temptation? Tayo po ba hindi na tayo natutokso sa mga bagay-bagay? Lahat po tayo natutokso pa dahil nandito pa po tayo sa lupa. Ang dami pong mga katukso-tuksong pangyayari sa buhay natin. Yun nga, like, yung mga simple nga lang po eh. Sinasabi natin sa pagkain lang eh, 'di ba? Yung bawal sa iyo, yun yung gusto mong kainin, 'di ba? Pero ito po, mas lalo po ito. So dapat po pala nung nandito na siya sa 1, huminto na siya, nakita niya napakaganda. Dapat huminto na siya agad. Or nung na-arouse na yung curiosity niya, teka, gusto ko talaga to eh, pero hindi ito gusto ng Diyos. Dapat nag-repent na po siya. Ano po yung repentance? Repentance is pagtalikod. Tumalikod ka na. Iniwan mo na sana yung kasalanan na gusto mong gawin na hindi makakapagpalugod sa atin, sa Diyos. Teka, tao lang ako eh. Mahina lang ako. Diba? Lagi yan naman yung sinasabi natin. Lagi naman, wala namang perfect eh. Totoo yun. Si perfecto lang yung perfecto, pero wala talagang perfecto. At lahat po tayo, talagang tinutokso
So ano po ba yung dapat natin gawin? May ina nga tayo eh. So ito po yung payo ng Panginoon sa Matthew 26 verse 41. Watch and pray that you don't enter into temptation. The spirit is indeed willing, but the flesh is weak. Napakahusay ni David as a warrior, pero napakahina po pala niya as tao. Ang dali po pala niyang mahulog sa temptation. Tayo, hindi tayo kasing lakas ni David. So mas lalo po na weak tayo. Pero ano po yung makakapagpalakas sa atin? Sabi ng Panginoon sa Matthew 26:41. Ano raw po yung dapat nating gawin? Watch and pray. Lagi po tayong dumulog sa Panginoon, manalangin. Magbabad po tayo sa salita niya. Nakakapagbabad po ba tayo? Or, ayan po we have choices. Choice mo na mag-pray. Lord, mamaya na lang. Maglalaro muna ako, Lord. Hanggang sa inantok na, nakatulog na. Choice mo magbasa ng Bible or manood ng teleserye. Ano pipiliin mo? Marami po tayong choices. Choice mo, pwede ka namang sumamba every Sunday, pero hindi. Mas choose ko na makipagkita sa kaibigan, mag-malling, magtrabaho, or whatever. I'm so sorry po doon sa may mga trabaho talaga na Sunday, no? Pero yung iba naman talaga, kahit walang kaabog-abog, mas pinipili po nila naggawin na lang yung ibang bahay. Or yung iba naman po, the worst thing is, dito ka nga sa church. Okay check ako, nandito ako sa church. Pero yung isip mo naman, ang dami kong lalabahin. Ako magluluto pa ako. Ako may gagawin pa akong ganito or ganito. We have a lot of choices. Nanalo po sana si David doon sa kanyang sarili. Maaaring hindi po siya natalo doon sa kanyang flesh kung sumama siya sa giyera. Palagay niyo po. 'Di ba? Hindi siya sumama. Mas pinili po niya yung pakinggan yung katawan niya. So ano nangyari? Ayun nga, bumagsak si David na napakalakas na tao. Hindi lang naman si David, hindi lang naman kay David nangyari yan, di ba? Sino nakakakilala kay Samson? Di ba? Si Samson, very strong din. Pero bumabagsak din. Kadalasan po siguro, lalo kapag mga lalaki, ang temptation ay kababaihan. Siguro lang po Or, maaaring meron din pong iba na mga humihila sa mga tao. Like yung mga dati nilang bisyo. Di ba? Pag nakita, agad yung isip mo na parang ang sarap nun, pero hindi, wag. Diba? Or minsan, wag na po nating hayaan na lumapit pa tayo doon sa bait or doon sa pain. Alam mo na mahina ka dito. Wag mo na siyang lapitan. Diba po? Kasi ang tao, matigas din ang ulo. Kung ano na nga yung bawal, yun pa yung gustong-gustong mangyari. So yung po palang battle is pinaghahandaan, pinag-iisipan. Kailangan hindi padalos-dalos. So naging padalos-dalos si David, kaya po nangyari yon. So, ano naman po yung mga benefit ng pag-overcome natin sa temptation? Unang-una, matutuwa po ang Diyos. Kung hindi tayo napadala dun sa tukso. 'Di ba? God is pleased and proud of us. Siguro parang si Lord, parang doon sa panahon po ni Job, sabi ni God kay Satanas, tingnan mo yan, si Job na yan. Kahit ano gawin mo dyan, mahal na mahal ako niyan. Very proud ang God. 'Di ba? Then, unspeakable joy. Kapag napagtagumpayan mo yung isang bagay, unspeakable joy. Kapag napagtagumpayan mo yung sarili mo, yung pagiging mainitin ng ulo mo, yung pagiging padalos-dalos mo, yung self-confidence mo na gamit mo. Wow, Lord, salamat. Binabago mo ako. Kasi alam niyo po ba na kapag tayo ay padalos-dalos sa salita,
Sabi nga po dito madalas po kasi, dito tayo bumabagsak. Yung pong ating salita. Amen po ba? Ako lang po ba? Sabi po sa James 1:9, basahin nga po natin. Meron po ba kayong Bible? Santiago 1:9. Sabi dito, 1:19, sorry. Sabi po dito, tandaan ninyo ito, mga minamahal, matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Kasi ito po, madalas hindi natin ito napagtatagumpayan. Agad-agad, kung ano yung bugso ng damdamin natin, dito tayo madaling bumagsak. May nakita tayo, na-provoke tayo ng senses natin, agad-agad nagbe-burst tayo. Pero ano po pala yung ang reminder sa atin ng Panginoon? Huwag daw po tayong agad-agad. Quick to hear. Makinig po tayo. Baka naman yung ikagagalit natin, mayroon naman palang explanation. Quick to hear, slow to speak. Teka, nakikinig ka? Sige, huwag ka munang magsalita. Diyan ako madalas din napapagalitan ni Brother Nelson. Sabi, makinig ka muna. Kasi minsan, nagsasalita pa siya or sino man. Ako nagsasalita na rin. Sabi, makinig ka muna ha. Okay? Quick to hear, slow to speak. Pakinggan, huwag ka muna magsalita. Slow to anger. Slow to anger. Ganito na po ba tayo? Nandito na po ba tayo sa ganitong Okay, so isa po ito sa ating dapat pagtagumpayan. Okay? So, tayo po, ano-ano pa po ba yung mga kadalasan na battle natin sa sarili? Marami po tayong battle sa sarili natin. 'Di ba? Sige po, pwede po ba tayong tumayo? Tingnan po natin, pakalimiin po natin yung sarili natin. Hindi na ba ako natetempt? Hindi na ba ako nagkakasala? Hindi na ba ako natutukso? Ano ba yung mga kadalasan na tukso na hindi ko mapagtagumpayan? Naisip niyo na po ba? Ako marami din po eh. Ipanalangin po natin sa Panginoon na minsan po kasi pinapanalangin natin yung ibang tao, pero minsan nakakalimutan po natin ipag-pray yung sarili natin. Hindi po ba natin pwedeng ipag-pray yung sarili natin? Siguro in a moment of silence, isipin mo natin kung ano ba yung mga kahinaan natin na nais natin na isuko sa Panginoon para kumilos siya sa atin. Na baguhin niya tayo. Ituro niya, itama niya yung ating mga perspective. Ipanalangin po natin, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Panginoon, nandito po kami sa harapan mo sa umagang ito. Nakita mo po yung laman ng puso namin. Yung laman ng isipan namin. Kilala mo kami. Minsan, mas kilala mo pa nga kami kaysa sa sarili namin eh. Lord, yung mga kasama namin sa buhay, sa bahay, maaaring madaya namin. Pero Lord, Ikaw, hindi.
Nakikita mo po, Panginoon, yung mga kahinaan namin. Panginoon, tulungan mo po kami. Kung saan kami mahina, Panginoon, doon mo po kami palakasin. Lord, nais po namin na bigyan ka ng kaluguran, matuwa ka sa buhay namin. Ialay sa'yo yung amin pong araw-araw na pamumuhay. Pero Lord, mahina po kami. Hinihiling po namin yung lagi mo pong presensya sa buhay namin. Yung pagtuturo mo po lagi, Panginoon. Lord, ano man po itong mga kahinaan na meron kami, isinusuko po namin ito sa iyo. Patawarin mo po kami kung meron man po kaming mga nagawa na hindi naging kalugod-lugod sa iyo. And direct our steps, Lord. Itama mo po yung aming mga move, yung aming mga buhay, yung aming mga isipan, yung aming mga puso. At naway madulutan ka po namin ng kaligayahan sa aming buhay. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pagkilos mo sa bawat isa sa amin, sa pangungusap mo, Panginoon. Ito po'y aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 So, kaya po palang pagtagumpayan yung mga battle natin, yung pong kanya-kanya nating battle. So, hingin po natin lagi yung guidance ng ating Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ayan, nadako na po tayo sa banal na hapunan sa umagang ito. May natutunan po ba tayo? Did we repent? Natatawa si Brother Van. Kasi sino Brother ba sa'yo ako na unang napatingin? Did we repent doon po sa ating mga kahinaan? Tahimik. Mininanamnam pa. Dinidili-dili pa yung mensahe. Amen po ba? Yan. Lahat naman po tayo nagkakasala, lahat tayo may kahinaan. Di po ba? Sabi nga, lahat ay nagkasala, di ba? And kahit po tayo ay ni-redeem, kahit po tayo pinatawad and ni-renewed yung ating kaisipan, but still, we are in this world vulnerable. Very vulnerable. But we have a great God who sees our weaknesses and His grace is sufficient to all of us. Amen po ba doon? Amen. Kaya no one can boast. Walang dapat ipagyabang ang sino man. Lahat po tayo. Lahat po tayo ay nagkakamali. But ang kagandahan po, always we have a second chance to repent. Amen? Amen po ba? Ngayon po, dadako na tayo sa banal na hapunan. Pwede na po tayong kumuha nung ating elements that represent the body and the blood of our Lord Jesus Christ. Sige po.
Ang ating Panginoong Jesus ang pinakang modelo nating lahat. In connection with the message of Sister Malu, thank you, Sister Malu, our Lord Jesus Christ is able to resist every kind of temptation. All kinds of temptation. Kaya siya lang po talaga ang karapat-dapat. Only the Lord. Only the Lord. At in the Garden of Gethsemane, sinabi niya sa Panginoon, sa ating Ama, Ama, if this cup can pass over me, kung pwede lang hindi ko danasin ang paghihirap. Dahil nakikita niya how cruel the pain in the cross. But the Lord Jesus Christ said, Father God, let your will be done. Let your will be done. Ang kalooban mo ang mangyari sa akin. Dumating na po ba tayo sa ganon na ang buong katauhan natin ay nagsisay no, but yet our heart, yung puso natin, speaks love and obedience to God, na nagsasabi, yes Lord, kahit ayoko, yes Lord. So, sabi nga po, every communion, God says, remember me. Remember me. Alalahanin natin the greatest sacrifice of our Lord Jesus Christ. The greatest sacrifice equivalent to His greatest love for humanity. The perfect love for you and for me. Sabi po sa Isaiah 53, I really like this verse, pero dadagdagan ko po. Dati po, sinisimulan ko to sa Isaiah 53 verse 4, pero gusto ko pong simulan sa Isaiah 53 verse 2. Sabi po dito, kalooban ni Yahweh na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Sabi po dun sa awitin na, may awitin na tugma dito Parang ibig pong sabihin na he was, ano yun? Anong awiting yun? Ano po, Sister Malu? Yung kanyang physical appearance, yung parang, yung ganon, talagang walang ganda. Walang ganda na ma-attract tayo sa kanya, sa kanyang itsura. Walang kagandahan. Walang sukat na yung lahat ng kanyang pagiging Diyos na wala. To the extent na ang mukha niya hindi makilala, ang kanyang katawan. Totally po. Just imagine the pain, the suffering, and the humiliation. The humiliation of our God. Tayo po, konting bagay lang, lagi natin iniisip yung ating sarili, yung ating pagkatao. Ano na lang ang sasabihin? Always yung ating, we give so much esteem to ourselves. But God, the Lord Jesus Christ, took yung pinakamababang form ng humiliation, dinuraan, lahat po ginawa sa Kanya. But He resists not. Tinanggap po niya yun ng bukal sa kalooban. Pagpapatuloy ko po, wala siyang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapo ng sulyap sa Kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan.
It's so sad. Napakalungkot po ng sitwasyon pag ikaw ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya yung iba po dyan na dumaranas ng mga pagtitiis, yan, di ba? Pagtitiis, hindi na lang po nagsasalita in order to follow God, the call of God in their lives. Andiyan po si Lord, nakikita po niya kayo. Nakikita po niya kayo. We can always identify sa ginawa po niya para sa atin. He can always identify. Sabi sa verse 4, tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata dahil tayo po'y makasalanan. Wala tayong karapatang pumunta sa langit. Subalit, gusto ng Lord makasama tayo sa langit once we died. Kaya ang ginawa ng Panginoon, tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata para tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Glory to God. Dati, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Tayo po ay nagkanya-kanya ng lakad. Ngunit, inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang dapat ay tayo ang tumanggap. Isaiah 53 verse 7, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumutol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Dapat po pala pag dumaraan sa pagsubok isang Kristiyano, tahimik lang tahimik lang para po hindi tayo magkasala. Less talk, less mistake, sabi niya. Katulad ng ating Panginoon, sabi dito, hindi siya umimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan, at dalhin sa dakong patayan, walang nangahas na ipagsanggalang. Wala man lang dumamay. Mga kapatid, siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Kasama po yung ating mga kasalanan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama. Bagaman wala siyang kasalanan o nasabi man lang na kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkameron ng kapatawaran. We are forgiven completely from our sins. At dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Verse 11, pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Yan, tayo po ang beneficiary ng ginawang sakripisyo ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kabantayan at muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Isang pag-aalaala ito sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad
sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, ito ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalaala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Madiinding ipinapaalaala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain na dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga simbolo ng katawan at ng dugo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito, kinakailangan saliksikin nating mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa sandaling katahimikan, pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan at ating po itong idulog. Magpakumbaba pa po tayo sa Panginoon at humingi po uli ng kapatawaran. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kaming maging mga anak mo. Sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para po sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ng aming Panginoon na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang simbolong ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin. Itaas po natin ang tinapay na nagsisimbolo ng katawan ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Hesus. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubuo sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan, upang kami maituring mong mga anak. Inihandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po namin pinapahayag ang iyong kaharian, ang iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Itaas po natin mga kapatid ang ubas na nagsisimbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan
na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po nating lahat, mga kapatid, ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na to. Sumayin niyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Hello. Ayan. Praise God. Isang napakagandang mensahe na naman po yung tinanggap natin, no, galing sa ating Panginoon, and we should always be humbly thankful dun sa bawat mensahe po na natatanggap natin. This time po is for the tithes and offering. So, ano ba? This time, ang share ko naman po siguro is parang pag tumatayo po ako dito tuwing tithes and offering, if you'd notice, lagi po akong merong parang personal na i-share, no, in terms of giving our tithes and offering. Siguro this time po i-share ko, kasi hindi, kapag ngayong panahon po, no, sa Facebook, napapansin nyo po, may isang very common na parang post na nakita kayo. Yung may mother tapos merong parang nakalagay tuition, books, baon, gamit sa school. Pero hindi lang siya para sa parents or para sa nanay. It's actually for parents po. Sa panahon ngayon, parang napakadaming iniintindi ng mga magulang, gastos, ganyan, mga dapat na intindihin, lalong-lalo na po pag panahon ng pasukan. Pero bilang Kristiyano po, na-realize ko na, oo, ang daming bayarin, no? Ang daming intindihin. Pero, if you have a God and you believe that your God is the God that provides, hindi ka dapat mag-worry na paano at saan mo kukunin yung mga pambayad sa mga intindihin na yon. Kasi the Lord will always provide if you are also to provide. So, napaka-importante po na may trust tayo sa Panginoon natin na pinaglilingkuran natin. But we also have to always remember na pinagkakalooban tayo ng Lord, pero are we also giving back yung dapat na ipagkaloob natin sa Lord? Isang promise ng Lord sa atin that if you open your hearts, your hands, yourself, at ibigay yung para sa Kanya, bakit hindi niya ibibigay sa'yo? Sabi nga po sa Bible ay, bakit hindi niya bubuksan ng durungawan ng langit at ipagkaloob sa'yo yung nararapat na para sa'yo? Pero we have to do our part first. So give your what you have para sa Panginoon. At hindi lang siguro doble, triple.
But madaming beses niya ibabalik in so many ways po. You have been blessed with family na sa tingin ko ay masaya ka. You've been blessed with good health. Napakalaking blessing po yan ng Panginoon. Hindi lang po yung binibigay natin na tithes and offering, ibabalik ng Lord in cash din. Hindi po yun. Kundi ibabalik po ng Lord sa napakaraming iba't ibang paraan. And napakadami po nating blessing na natatanggap mula sa Panginoon. So yun po ay just a reminder that if you do your part, for sure, God will also give back yung nararapat po para sa atin. Okay. So let's pray po and let's continue to thank the Lord for all the blessings. Father God, we thank you for this morning. Panginoon, maraming salamat sa napakaraming blessing na pinagkakaloob mo po sa amin. Maraming salamat po sa bawat trabaho, sa bawat business, sa bawat bagay na pinagkukuhanan namin, na alam din po namin ay sa iyo lamang nagmumula. We thank you, Lord, for always providing for us. You are the Lord that provides kahit ano pong mangyari. And we know, Panginoon, that we can always trust you. Give us a heart that is always open and always happy to give back to you, Panginoon. We thank you for everything, for small and big things that you're giving us. Everything that comes from you is such a big blessing. Thank you, Panginoon, and we continue to bless everyone sa amin po, mula sa bata hanggang sa matanda. To you all the glory and honor. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Sa bawat isa, may mga nakita po kami dito na mga bagong mukha. It's either first timer or second timer po na naririto. Maraming salamat po and welcome po kayo lagi na bumalik sa church na to. Praise God. Salamat po ang Panginoon. Alam niyo po kapag ganyan, talagang marami pong mga angels sa langit ang nagkakasiyahan kapag may mga tao po na lumalapit sa Kanya. Then for the announcement, meron po tayong teaching class 101 after po nito. Then ang topic po natin, kung ano ba itong mga church doctrines na to, ito po yung mga pinaniniwalaan natin na dapat po alam nating lahat. Alam po. Ito po yung pinapaniwalaan, yung stand po ng church na to, na dapat po nating lahat alam. So, maganda po na magstay po tayo. Hindi naman po tayo magugutom. Hindi po tayo gugutumin ni Sister Mayan. Okay? May iba pa bang announcement? Kailan? Yun daw pong adult at saka po yung mga junior, meron pong fellowship sa 4th Sunday. So, invited rin po ang bawat isa. Sige po, tayo po ay manalangin. Pwede po ba tayong tumayong lahat? Let us pray. Father God, salamat po sa kabuuan ng gawaing ito. Alam namin na Ikaw po ang naitaas. Ikaw po ang naging sentro. At nawa, Lord, nagdulot po ng kasiyahan sa'yo lahat ng mga anak mo na naririto. Ano man po yung naging gampani namin, nawa ay nasyahan, natuwa ka po sa bawat isa. Dalangin din po namin na yung salita mo na amin pong pinagsaluhan ngayong umaga ay manatili sa aming mga puso at isipan. Maipamuhay namin yung nais mo po na makita sa amin bilang yung mga anak. Salamat sa iyo, Panginoon. Taas
Itaas po natin yung ating mga kamay sa Panginoon. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo, upang mahango tayo kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutan. Inialay ni Hesukristo ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Purihin ang Diyos magpakailanpaman. Amen. Amen.